Good morning po sa bawat isa. Kaway-kaway muna po sa ating pong mga kapiling po ngayon, in person, face to face, at ganun din po sa ating pong mga kapatid at mga mahal sa buhay na nasa kanilang pong tahanan. At alam ko po na kayo po ay gising na, well prepared to offer our highest worship to God, ang ating pong mataas na pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Muli, isang magandang umaga. Ang ilan sa atin marahil ay ngayon na muling nagkita. Ngiti-ngiti lang po muna sa bawat isa sa pamamagitan ng inyo pong naggagandahang mga mata. Ganyan po ang ngitian ngayon kasi naka-face mask. But just smile because Jesus smiles with us. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, maging po sa ating mga kamanggagawa at mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, inyo pong buksan po ang inyong mga banal na kasulatan sapagkat tayo po ay magsisimula ng magsalo-salo, kumain ng salita ng Diyos. At doon po sa mga kapiling ko po ngayon, tayo pong lahat ay sandaling tumayo. Just open your Bible in the book of Psalms chapter 13. Ulitin ko po, awit kabanatang 13. Whether yung inyo pong Bible ay nasa bookbound or nasa inyo pong mga cellphones or gadget, just click it on or open it up in the book of Psalms chapter 13. Meron lang po itong 6 na mga verses. And atin pong babasahin po yan. Kung nandyan na po kayo, ulitin ko po, awit, kabanatang 13. Salamat sa Panginoon. Ito po ang ating mababasa, kung nandyan na po kayo. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him. And my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Blessed na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y sandali pong manalangin, hilingin po natin ang gabay ng Panginoon sa ating pong pagbubuli-bulay ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise your name, Father. Glory, 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 glory. Honor and praises belongs to you. You are worthy to be praised, God. You are worthy to be glorified, Father. Karapat-dapat kang papurihan, sambahin, dakilain, pasalamatan, O Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala kang kapantay. At maging sa araw na ito, nagpapasalamat po kami aming Ama na binigyan mo po ng karagdagang buhay ang bawat isa sa amin. At lagi kang may dahilan, Panginoon. Hindi mo lang kami binibigyan ng araw para lang huminga at para lang mag-exist, Panginoon, sa mundong ito. But on the other hand, Lord God, in spite of your life that you have given us, O God, and the freedom that we have, kung minsan po nakakalimot po ang marami. Ganun pa man, Lord, humingi kami ng tawad sa aming pong panghihina, panglulupaypay, at kung minsan, O Lord, may mga pagkakataon sa buhay namin na kami po'y nawawalan ng sigla. Gayun pa man, salamat sapagkat hindi mo kami, Lord, pinababayaan na sa ganung kalagayan bagkos kami po'y iyong pinaalalahanan at lakalaan kang palakasin ng bawat isang muli, O Diyos. Lord, revive those who need revival. Speak to each and everyone's heart, O God. We're opening up our heart to you, Lord, O God, to speak to us, Lord, mightily through the empowerment of your Holy Spirit. Inihiling po namin, Panginoon, ang iyong gabay sa pagbubulay-bulay po ng iyong mga salita. Maging i-bless mo po, maging po sa amin pong mga kapatid na nasa kailang mga tahanan, O Diyos. Bless every homes, bless every individual. Speak to us, Lord. Hallelujah. Mangusap ka. Ituwid mo yung dapat ituwid, palakasin mo ang nangangailangan ng kalakasan. Pagalingin mo ang mga nangangailangan ng kagalingan at ng iyong himala sa pangalan ni Jesus. Salamat pong muli. Narito pong iyang lingkod, O Diyos, gamitin mo po ako bilang daluyan ng pagpapalat. Inaamin ko po, Ama, kung wala ka, wala po akong magagawa. At gayon din ang bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, kalwalatian at pagsambat. Inaangkin po namin ang tagumpay ng gawain sa umagang ito. For your glory alone, we bring you back all the honor and praises in the mighty name of Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen
Amen at amen. Hallelujah. Kayo po'y makakaupo ng muli in the presence of our God. Ito pong mensahe ng Panginoon na ating pong pagsasaluhan ay magpapahayag sa atin ng kabuuan ng pagtanaw kung paano natin dapat tinatanaw yung ating pong buhay sa loob, labas at maging sa pagtanaw natin, sa pagtanaw ng Diyos. Pag sinabing pagtanaw ng Diyos, may kalooban kasi ang Diyos, higit sa kalooban natin. May plano ang Panginoon sa buhay natin, higit sa plano natin. Kung kayo po ititingin sa akin, makikita nyo lang po yung physical kong kalagayan. And beyond that, wala na tayong kakayanang alamin pa kung ano yung nasa loob ko. At ganun din ako sa inyo. Ang Diyos po ay may kakayanan na alamin, hindi lang po yung labas na nagaganap sa buhay natin, maging po kung anong nangyayari sa puso't isip natin. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. And beyond our understanding about what we see around us, kailangan natin tanawin yung buhay natin beyond our viewpoint, but on the viewpoint of God. Nais ko pong ipahayag ang kahalagahan po ng pagtanaw natin sa buhay at maging sa kinabukasan ayon sa kung ano'y nakikita ng Diyos para sa atin. Kung meron mang may magandang layunin at magandang hangarin po ang Diyos sa buhay natin, ay dapat po nating isipin at tanungin siya, Panginoon, ano po ba yung maganda mong kalooban sa buhay namin? At yung po nawa ang maganap sa araw na ito at sa araw pang mga darating. Ayon ng Panginoon, masayang yung ating panahon at naniniwala tayo na tayo malapit na dun sa pagsalubong sa ating Diyos na buhay, isang nangako naman na siya'y muling paririto. Kaya lang sa pagkakataon po sa buhay natin, hindi lahat ng sandali ay masigla. Salamat sa Panginoon, meron po ako mga kapili ngayon, in person, alive, kicking, in good health. Pero meron tayong mga kapatid na nasa ospital. Nasa banig ng karamdaman, walang sigla, matamlay. Na ibig sabihin, yung kanilang kalagayan, hindi katulad ng kalagayan natin. Totoo po ang katotohanan ito, sa mundong ito, makararanas tayo ng iba't iba pong mga problema. Kung minsan, natin tayo sa sa mountain top, tagumpay yun eh. At kung minsan, nandun tayo sa valley, o dun sa kapatagan, o dun sa lambak na kung saan may kalungkutan. Well, ano po yung ating maging behavior if there are things that it seems that God is remote? Sabing remote, parang absent ang Diyos. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng uplook, inlook, and outlook. Uplook, inlook, and outlook. Yan. Pag sinabing uplook, ito po'y pagtanaw pataas. It is heavenly views. Yung pagtanaw po at pagsilip ng buhay ayon sa pagtanaw ng Diyos. At napakahalaga po na meron tayong ganong pagtanaw sa buhay. Tulad nga ng sinabi ko, pag kayo po ay titingin on the level of human being, may limitasyon. But if you look beyond the level of human being, kalimbawa, umakyat ka sa bubong nyo. Sa bubungan nyo, pag kayo nandoon, mas malawak yung pananaw nyo. Hindi nyo lang nakikita yung sarili ninyo, kundi lumalawak yung pananaw. Nakikita natin yung wider views, di po ba? Yun po yun. But when we talk about inlook, ito naman ay yung pagtuklas sa ating sarili. There is self-searching. Okay. You discover something mula po sa inyong kalooban at kaisipan. At ito minsan ay, bihira natin po itong ginagawa. Yung nagkakaroon tayo ng soul-searching, self-searching, pagsusuri sa sarili. Ano ba yung nangyayari sa buhay ko? Ano ba yung nagaganap sa pinakakalooban ko, sa puso at kaisipan ko? Sa mga sandaling ito, hindi ko po alam kung ano laman ng isip nyo. Marahil nakatingin po kayo dito, pero I'm not judging, no? Bagay, ugali naman taong mag-judge, eh. Bawal judgmental. Pero may mga pagkakataon na kahit kayo nasa loob ng gawain, medyo may naglalaro yung isip natin, eh. Meron kayong iniisip na ganito, meron kayong gawain mamaya, meron kayong date bukas, parang ganun bang bagay. Iba-iba ang pananaw natin, iba-iba yung pag-unawa natin sa mga sitwasyon. Pag may pinakita ko sa inyong isang bagay, iba-iba yung viewpoints niyan, iba-iba ang description niyan, di po ba? Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na self-analysis doon sa mga sitwasyon na yan. Pero napakahalaga po na magkaroon tayo ng inlook, uplook, upang maging tama yung ating outlook sa buhay. Pag sinabi namang outlook, ito yung pagtanaw natin kung ano yung magaganap bukas.
at sa darating pang mga araw. At napakahalaga nito mga magulat, mga kapatid. Sapagkat kung ano man ang nangyayari ngayon, may kinalaman ito dun sa naganap kanina at kahapon. Bago kayo pumunta rito, nagpasya kayo kanina. Ay, dadalo ko sa gawain ng Panginoon. Bubuksan ko yung aking gadget, makikinig ako sa mensahe ng Diyos. Dahil Sunday ngayon. So walang nagaganap ngayon na hindi pinagpasyahan kanina. So nagkakaroon tayo ng outlook, okay, pagtanaw doon sa darating na araw o sa darating na sandali sa buhay natin. At napakahalaga po ng bagay na yan. The thrust of this message is that even when God seems remote, pag sinabing remote, para bagang may mga pagkakataon kasi na marahil nagtatanong tayo eh. Hindi ko lang alam kung nagagawa niyo itong regular. Yung Lord, bakit po ba ako may sakit, siya wala? Bakit po ba ako'y tinanggal sa trabaho, sila hindi? Bakit po ba ako, Panginoon, ay ganito ang sitwasyon ko? Bakit nasaan ka? Bakit bagang wala ang Diyos? God is absent. Di po ba? May mga pagkakataon na ganun. Madali yung unawain ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at kumikilos sa buhay natin kapag yung sitwasyong dumarating sa bawat sandali ng buhay natin, napakaganda. Smooth ba? Kumbaga sa barko smooth sailing. Pero hindi lahat ng panahon, smooth sailing. Ito pong darating na ilang araw, kami po ibabiyahe papuntang Mindoro with some protocols. Okay? Sabi ng kasama ko, Pastor, bakit natin tiyempo sa ganun? Di ba malakas ngayon ang alon? Wala tayong magagawa sapagkat ito'y maging maluwag. Dadalawin lang natin yung mga iglesia na kailangan dalawin sa darating na araw. So, naka-schedule nun. So, anda na natin ang ating mga sarili at anda mo na, Brad, alin, yung supot at saka yung plastic. Kasi may mga kasama po kasi na yung dizziness ba doon sa pagsakay ng ganon ay hindi sanay. So, may ganun sitwasyon. Ibig sabihin, may pagkakataon na smooth yung biyahe at may pagkakataon na maalon. Yan po yung buhay. I-translate natin ito sa ating pong buhay. May mga sandali na meron tayong problema at pagsubok na hinaharap at may mga sandali na yung pagsubok at mga problema yan ay nalutas ng Diyos at naging maayos ang takbo ng ating pong buhay. But on the other hand, when we experience such remote situation, yung mga bagay na ito na dumating sa buhay natin na parang ang hirap unawain at hirap intindihin, ito yung panahon na napakarami nating tanong. Tinatanong natin sa Diyos, itinatanong natin sa ating sarili. Pero dapat natin gawin. The trust is we must continue fixing our eyes. Dapat natin patuloy na ituon ang ating pansin at pananaw sa Diyos at pananampalataya at paniniwala na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pag-abot at pagtugon at pagmamahal sa atin. Ang sabi po ng Romans chapter 8, wala po ito sa PowerPoint ko, sino makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Kapigatian ba? Kahirapan ba? Bakit binanggit ni Apostol Pablo yung bagay na yun? Sapagkat ito po yung realidad na pwedeng maganap sa buhay natin. Hindi lahat ng araw, praise the Lord. At pwede naman kahit may problema, mag-praise the Lord. Pero hindi ganun kadali gawin ang bagay na yun. Naniniwala tayo na bawat Kristiyano, sa ating paglakad sa pananampalataya, may mga sandali na tayo pwedeng manghina, manlupaypay at bumagsak. We are not perfect at may mga pagkakataon nagkakamali tayo. Nanghihina, nagkakasala. Subalit sa kabila ng lahat ng yan, may mga pagkataon din naman masigla tayo, di po ba? Masaya, naglilingkod sa Panginoon, nagpupuri. Kaya nga po, salamat sa Panginoon sa kalakasan ibinigay niya. At this point in time, all of us are, it seems, na healthy. Okay, in spite na patuloy pa rin binabata natin itong pandemyang ito at may panibagong strain. Sabi nga ng Panginoon, in this world, makakaranas daw tayo ng iba't ibang klase ng kapighatian. Pero, maganda niyan, laksan daw natin ating loob sapagkat napagtagumpayan niya ang salibutan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon. Muli natin balikan yung ating pong binasa at ating pong tingnan mabuti ang nilalaman nito. Ito naman po ay naglalaman ng tatlong bagay lang. The problem that's been seems na binanggit po dyan. Pangalawa, the petition, sa kabila ng problema, meron siyang kahilingan. And pangatlo, the praise, ang pagpupuri sa gitna ng lahat ng ito. Tatlong bagay lang po. Okay? Una, may problema. Sino po dito walang problema? Pakitaas ang kamay. Ay, salamat. Nagipag-usap ko sa normal. Meron nagtaas ng kamay. Salamat sa Panginoon. Sinolve na yung problema niya. Ay, wala na problema. Uwi ng Diyos. Pero lahat tayo, may problema. Amen. Physical man yan, emotional man yan, financial man yan, okay? Spiritual, lalo na. Okay. The problem,
Okay? God seems distant. Tingnan niyo po, balikan natin po yung ating pong binasa kanina sa English, sa Tagalog ng basahin natin. Ang sabi po doon sa Awit Kabanatang 13, Panginoon, hanggang kailan ninyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin ninyo ang aking dalangin. Ibalik ninyo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay at upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako. Dahil tiyak na magagalak sila kung mapahamak ako. Panginoon, naniniwala po ako na mahal ninyo ako at ako'y nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti ninyo sa akin mula pa noon. Hallelujah. Sinong umawit nito? Sinong nag-akda ng awit na ito? Ito po'y awit ni David. A man after God's own heart. Saan siya naroon nang banggitin niya ang bagay na ito? Hindi ho siya nasa loob ng palasyo. Nasaan siya? Nasa loob ng kuweba at nagtatago dahil tinutugi siya ni Saul upang patayin. Ito yung kanyang kalagayan. Isang lingkod ng Diyos, lalaking sinabi ng Panginoon na naghahanap sa puso ko, malapit sa puso ko. Sabi ng Diyos, man who is in my heart. After God's own heart. Yan po yung si David. Sa kabila ng maganda niyang description sa Bible at paglilingkod niya sa Panginoon, nandun po sa isang sitwasyon na hindi maganda. Alam niyo, may mga karakter po sa Bible na dumating po sa ganung kalagayan. Si Samson, naganap sa kanila, siya'y mabulag. Di po ba? Kinalbo siya, nawala siya ng lakas. Si Gideon, nagtago siya habang nagsasaka sapagkat siya yung pinakamahina sa kanilang pamilya. Ano pa yung mga karakter ng banal na kasulatan na nagdusa? Okay. Si Jonah, sa loob ng isang malaking isda. Biro niyo naman, ang breakfast niya, tanghalian niya, tapunan niya, yung pinagsawaan ng isda. At humihinga siya sa loob ng malangsang bagay. You see? Sino may gusto sa ganung kalagayan? Wala. But these people had experienced such difficulties in life. Ano ba mga bagay makita natin? Sabi ko nga tatlo. Una, pansinin natin yung problema. So si David, humarap siya sa isang sitwasyon na nagkaroon siya ng mabigat na problema. Tingnan niyo po yung verse 1 hanggang verse 2. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long will I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Ano mapapansin niyo po dyan? Puro tanong. Puro tanong. Andyan po yung kanyang hinaing. Katanungan. Ilang beses niya binanggit yung how long na yan. Ang ibig sabihin nito, parang nagtatagal yung sitwasyon niya. Dumating din sa punto ng buhay niya na nalilito na siya. Panginoon, nandiyan ka ba? Na para bagang ang Diyos ay absent. Confused siya. Kasi tagtanong siya dyan Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Na parang sa kanyang kalagayan, hindi siya naisip ng Diyos. Absent ang Diyos sa kanyang sitwasyon. Ano pa sa nakalimutan niyo na ba ako habang buhay? Inisip niya na humahaba ang sitwasyon niya, naiinip siya. Sino po dito hindi naiinip? Magdadalawang taon na ho tayong naka-face mask. At parang gustong ibalik po yung face shield. May nagbiro sa akin, Pastor, kasi hindi pa sila kumikita. Ibabalik. may nagagawa na lang mga Pilipino, mag-joke na lang para sumaya yung buwan sa problemang dumarating sa bawat isa sa atin. Ito pa sabi niya, hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Tingnan niyo, naisip niya, ang Diyos nagtago. Sino ito? Si David po ito. Isang lalaking malapit sa puso ng Diyos. Naglingkod sa Panginoon. Patuloy nagtiwala sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Pero dumating sa isang sitwasyon na ito po ang laman ng kanyang kalooban, laman ng kanyang puso, inihayag niya lang sa Panginoon. Ang sabi niya sa verse 2, hanggang kailan ko dadalin itong mga pangamba ko?
So meron siyang takot, meron siyang agam-agam. Sa mundong ito, hindi naman nawawala yung mga worriness, di po ba? Nangangamba. Masama ba yun? Ang sabi ng isa, Pastor, huwag ka namang mangamba. Sige, sabihin nyo sa tao yan. Huwag silang mangamba. Pero dapat, huwag mo lang sabihin, huwag kang mangamba, kundi bigyan mo ng pag-asa. Kapatid, huwag kang mangamba. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun. Pero pagka sinabi, huwag kang mangamba, ay hindi sila maniniwala doon. Kasi dama, kita yan at talagang realidad yan sa buhay. Yung malaman mo na may nag-text nga sa akin, humiling ng prayer, Pastor, please pray for my sister. Hindi na siya makatulog, nangangamba siya. Bakit? 1 year and 3 months na lang ibinigay ng doktor sa kanya. Abay, marunong pang mag-calculate pala ang doktor, no? 1 year and 3 months. Bagamat may kapatid po akong doktor, tinatanong ko siya, bakit yun nagagawa mag-calculate ng ganon? Hindi, na-assume lang yun. Kasi ito yung mga pag-aaral tungkol dito. Pero ang buhay, hawak pa rin ng Diyos. Kasi pwede niyang pahabain yan eh. Pwede niyang paikli, pwede niyang pahabain. So, ina-assume lang para maging aware yung tao doon sa katotohanan kung gusto niyang malaman yung kanyang realidad na sitwasyon, yung tunay na kanyang kalagayan. Ano pa sabi rito? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hindi lang siya nangangamba, lungkot na lungkot siya. Alam niyo, sa panahong ito, marami pong mga lonely people. Hindi ko po alam, baka naka-enroll kayo. Meron pong subject na Loneliness 101, elective. 101. Marami may makakausap kayo, may malungkot, may makakausap kayong depressed. Dumarami po ang bilang niyan sa panahong ito. Anong magiging sitwasyon natin? Anong magiging dating nito sa atin? Si David, naranasan niya ito. Tingnan niyo po, ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Okay lang sana kung parang commercial yan. Ano bang biglang susulpot, biglang mawawala? Ito, punong-puno ng kalungkutan. Tapos tanong niya, hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Nandun din po yung kanyang kalooban na siya ay talunan na. Talunan na. Ito po yung sitwasyon ni David. At hindi rin tayo pwedeng magmalaki na tayo malakas ngayon. Sabi nga ng Panginoon, ikaw na nakatayo, mag-ingat ka, baka bigla kang bumuwal. Si David, nangyari po sa kanya sitwasyong ito. Wala hong binanggit dito, kaya nangyari ito dahil nagkasala siya. Wala hong binanggit sa banal na kasulatan. Sa totoo lang, itong sitwasyon na ito, naroon siya dahil siya hindi nagtatago, dahil hinahabol siya ng mga tauhan ni Saul upang siya'y patayin. So masakit din sa kalooban niya yun. Kasi ito yung hari na kanyang pinaglingkuran, ito yung hari na kanyang tapat na sinunod, ito yung hari na naging kaibigan din niya, pati yung anak, naging best friend ni David, yung anak ni Saul. Okay. Tapos ito pa yung magkikitil ng kanyang buhay. So karagdagan lungkot yun, karagdagan confusion yun. Ngayon ang tanong, sino sa atin ang katulad ng sitwasyon niya sa mga oras na ito? Mga kapatid, nasa inyo pong mga tahanan. Hindi ko po alam ang problema niyong dala. Pero take note, this man do have a big problem. Ito po yung circumstansya ng buhay niya. Na para sa pananaw niya, God seems distant. Malayo ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Hinanap niya. Nagtanong siya dyan. May nagtanong sa akin, Pastor, masama ba magtanong sa Diyos? Hindi naman. Sa totoo lang, gusto nga ng Diyos maging tapat tayo sa Kanya. Huwag na tayo magmayabang sa Diyos kasi wala naman tayo may pagmamayag. Alam niya kung ating kalagayan. Hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, malakas ako Pero alam ng Diyos, nanghihina ka. Di po ba? Dapat lang maging tapat tayo sa Diyos. Si David, ganun sa kalapit sa Diyos, kaya naihahayag niya ito Ganun siya, naging kaibigan niya ang Diyos Kaya ang tawag sa kanya, man's after God's own heart. Nakakausap niya ang Diyos in a personal way through his prayer, personal prayer niya. Pwede naman natin gawin ito. Nagtanong siya, how long, how long, how long? 4 times niyang tinanong ito. 4 na beses niyang binanggit itong salitang ito dito sa chapter na ito. Nandun po yung kanyang kalituhan, nandun po yung kanyang hinaing, nandun po yung kanyang turmoil that it seems that the enemy niya gained victory over him. Na para baging pagsubok ay merong tagumpay para sa kanya. Okay? Sa kanyang kalagayan. Ganong kalalim po yung problemang hinarap ni David. Ang tanong, have you been there? Ikaw kapatid, nandun ka ba din sa ganong kalagayan? You desperately call out to God
that God seems to be wala. Nag-pray ka, pero Panginoon, bakit ganun? 2 buwan na ako nagpipray, hanggang ngayon mayroon pa rin problema, ito pa rin. Nasaan ka o Diyos? Nandyan ka ba? Alam niyo, ganito rin po yung tanong ng ilang mga karakter sa Biblia. Ganito rin ang naging sitwasyon ni Moses at ng iba pa. Basahin natin. Sa Exodus chapter 17 verse 4, ito po yung naging kalagayan ni Moses. Then Moses cried out to the Lord. Hindi lang si David. Ang sabi ni Moses, O Panginoon, ano pa bang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako. Inutusan siya ng Panginoon dyan. Kay Moses, pangunahan mo ang bayan ko. Inutusan siya magpastor. Moses, pagpastoran mo itong mga milyong mababait na ito. Ang tigas ng ulo ng mga miyembro ni Moses. Dumating doon sa punto na ito, nawala na ng sigla. Sabi niya, Panginoon, kailan ko ba pagtsatsagaan ng mga taong ito, Diyos? Bakit mo ba ako tinawag pangunahan ito? Pinaraphrase ko lang po yun. No? Sabi niya rin, Panginoon, ano pa bang gagawin ko? Hindi na niya alam kung ano yung gagawin niya. Nagtanong siya sa Panginoon, ano na? Naubos ko na yung lakas ko, ang kakayanan ko, ano pa ang gagawin ko? Si Moses po ito, kapatid. Kung ating babasahin po yung kasaysayan ni Moses, napakaraming himalang ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Pero may tanong pa rin siya. Panginoon, anong gagawin ko? Bakit ang kalagayan niya, yung pamilya niya, 1 milyon, mahigit. Matitigas yung ulo at balak pa siyang saktan. Mga kapatid, baka mayroon kayong problema sa tahanan. Sabi ng pastor, ang bigat-bigat ng problema ko, parang ayaw ko nang umuwi. Kapatid, magaan lang yan. Bakit? Si Moses nga, 1 milyon yung pamilya niya. Ito yung reklamo niya sa Diyos. Hindi naman masamang magtanong sa Panginoon. Hallelujah. Okay. Ito rin, si King Hezekiah, sa 2 Hari, chapter 20, verse 2-3. Ito ang sabi po. Okay. Humarap si Haring Hezekiah sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ang sabi niyan, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan at buong kapaitang umiiyak si Ezekias. Yan. Bakit sa umiiyak si Haring Ezekias? Si King Hezekiah. The reason why he cried, because pinuntahan siya ni Isaias. Alam niyo po yung kwento, no? Madalas ko na lang nababanggit itong kwentong ito. Dinalaw siya ni Propeta Isaiah at ang sabi sa kanya, sinabi kasi ng Diyos kay Isaiah ganito, dalawin mo si Haring Ezekias at banggitin mo itong bagay na ito. Hindi na magtatagal ang buhay niya. Ihanda na niya ang kanyang pamilya sapagkat mamamatay na siya. Tingnan mo nga naman mensahe ng isang nagdumalaw. Dumalaw. Kapag kayo dumadalo sa may sakit, banggitin niyo ho yun. Malamang sumpain po kayo niyon. Pag ako dumadala po sa ospital, hindi ko sinasabi, Brad, mamamatay ka na. Yan mo na puso mo. Aharap ka na sa Diyos. Tinanggap mo ba si Kristo? Hindi ho maganda yun. Eto si Isaias, talaga siguro, takless. Hindi dinaan sa diplomasya. Bilanggit po yung sinabi ng Panginoon. Kaya naman ito, si Hezekiah, nagkaroon po siya ng damdamin na ganito. Ang sabi niya rin, humarap siya sa dingding at nanalangin. At ang sabi niya, Panginoon, alalahanin niyo po ang naganap sa buhay ko. Namuhay po akong tapat sa iyo. Sa totoo lang, si King Hezekiah ang naging matuwid na hari sa kasaysayan ng Israel. O nangyari pa sa kanya to? Ano pong ibig ko sabihin? Hindi nangangahulugan, spiritually strong tayo, hindi ka magkakaroon ng problema. At huwag niyong sabihin, may mga problema, they're spiritually weak. Hindi yun, tama rin yun. Si Paul nga, nag-pray 3 times, hindi siya pinagaling ng Diyos. Bagkos, sa kabila ng lahat ng yon, ang sabi ng Panginoon, okay, sa kanya, kung kailan ka mahina, saka ka nagiging malakas. Kaya ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Nagpuri siya sa Diyos. Amen. Doon po sa mga nasa ospital ngayon, o kaya nakikinig po sa bahay, meron po kayong mabigat na problema at karamdaman, huwag niyo pong isipin malayo ang Diyos. Ito po yung sitwasyon nila. Okay? Ito rin po si Habakuk, si Propeta Habakuk. Ayan. Habakuk chapter 1 verse 2, ito mababasa natin. Ito rin yung tanong niya.
How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Inulit niya po yun. Na para bagang, Diyos, parang nabingi ka na, Panginoon. Bakit di mo ko pinakikinggan? Inulit niya po yung how long, how long, how long, how long must I call for help? Okay. Tapos sinabi niya, I cry out to you, violence, kasi nagkakagulo na sa aking paligid, Panginoon. May pandemya, Panginoon, na nagaganap, Lord. Kailan mo kami tutugunin? How long, how long, how long will this crisis end? Diba? Tanong ng marami Kristiyano yan. Or cry out to you, sabi niya, but you do not save. So nagkaroon siya ng ganung konklusyon. Hindi nyo kami nililigtas, Panginoon. Sabi ni Habakuk, Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago nyo ako dinggin, kailan nyo po ba kami ililigtas sa mga karahasang ito? Sino ito? Si Propeta Habakuk. Ito yung propeta nagsabi na kahit hindi mamunga ang puno ng ibos at mamatay ang mga alaga kung ano, ako'y magpupuri pa rin sa Diyos. Siya po yun. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Bakit pinahintulutan ng Diyos itong maganap sa buhay ng bawat isa sa atin? Huwag nating isipan, sabihin, ay may sakit ito, nanghihina siguro ito spiritual. Hindi, ito pong mga taong ito, spiritually strong ho ito eh. Ito po yung mga taong kinikilala ho noon na talagang gumagalaw ang Diyos ng buhay sa kanila. Pero bakit naganap sa kanila ang ganitong mga sitwasyon? Alam niyo ho, ang buhay pananampalataya, hindi lang hallelujah yan. Itong mga pagsubok na ito, ipinapahintulutan ng Diyos maganap sa upang lalong tumibay ang ating mga karakter because God is very much, ang intention, very much concerned not on blessing us and solving our issues of life's problem, but rather mas higit na pinapansin at nakatuon concern ang Diyos sa development ng ating karakter. Yun po. Bibless ka nga ng Lord, tapos magagalitin ka pa rin. Oh, anong tawag doon? Magagaliting Kristiyano. Tinugon nga ni Lord yung prayer mo, pero matampuhin ka pa rin. Anong tawag doon? Oh. Na-identify ka not on the blessing, but on the character we have. Kakaintindihan po ba tayo ron? Di po ba? Nakikilala tayo hindi dahil sa bago yung sasakyan natin, bago yung bahay natin. Nakikilala tayo dahil sa kung sino ka, kung sino tayo. Hindi ka nakikilala dahil sa posisyon eh. Nakikilala ka doon sa karakter. Kaya meron nga pong bad leader at may mga good leader. Meron pong godly parents at may mga ungodly parents. So hindi po na kikilala tayo doon sa ating pong kakayanan base doon sa ating pong mga posisyon, kayamanan o natapos. Nakikilala po tayo doon sa ating karakter kung sino tayo. At doon mas concern ang Diyos. Gusto ng Diyos ma-develop yun. Alam niyo po ba, sa mundong ito, pansamantala lang tayo dito eh. Kung ikay Kristiyano, ang inyo pong permanent resident is in heaven. Amen? Hindi rito. Di ba? Hindi rito. Yan. Ako po'y magsi-60 na next year. Yan. Bakit mo pa sinasabi, Pastor? Eh, lalaki kasi ako eh. Lalaki, hindi sikreto yung edad eh. Babae, tanongin nyo. Anong tanong? Wrong question. Next question, please. Minsan nag-uusap kami ni Sister Nene. Yan. Yung kalakasan namin, hanggang ilang taon pa ba ang ibibigay ng Diyos, idadagdag sa buhay natin? Ay, hindi na mahaba yun, ha? Maikli na lang yun, mga kapatid. Hindi na mahaba yun. Kung idoblehin pa naman ng Panginoon yun, edi 120. Ewan ko lang kung meron daw regalo kapag ka-centennial eh. Di po ba? Ang problema po, sino pong makikinabang doon sa regalo? Pag 70 nga, hindi mo na mapuntahan ang gusto mong puntahan. Di ba? Hindi mo na makain yung gusto mong kainin. Hindi mo na ma-appreciate yung gusto mong abutin. Bakit? Wala ka ng lakas at sigla. Bakit ko nabanggit ito?
Nababanggit ko po ang bagay nito kasi mas gusto ng Diyos ma-develop yung ating heavenly character kasi doon tayo titira magpakailanman. Ayun po yun. Ang mundong ito, pansamantala lang ito nating dinadaanan. Whether we like it or not, life will end in this world. We are not here for eternity. And we must have a good outlook. Kaya napakahalaga nung in-look, tingnan nyo ating sarili, tinignan kasi ni David yung kanyang sitwasyon. Ito Lord yung aking kalagayan, parang malayo ka Panginoon, ito sitwasyon ko, parang talunan ako, parang hindi mo ako pinakikinggan. Yun yung kanyang nakikita sa kanyang sariling kalagayan. Kasi yun ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Kaya nga, ang feeling, delikado eh. Yung feeling, okay, hindi dahil sa nakakadulas siya pag inyong natapakan. Feeling na saging. Yung feeling, damdamin. Delikado kung minsan yung damdamin kapag hindi ito nagmamature. Di ba? Nagmamature. Sabi ng isa, Pastor, hindi ko maramdaman ng Diyos. Kapatid, hindi mo dapat damhin ang Diyos. Dapat manali ka sa Diyos, maramdaman mo man hindi. Kasi ang salita niya ang dapat umiral sa atin. Ang sabi nga, the just shall live by emotion. No, the just shall live by faith. Ang mananampalataya dapat nabubuhay sa pananampalataya. Sa mga sandaling ito, emotionally down sila, mga kapatid. Take note of that. Emotionally down sila. Hindi nila madama ang presensya ng Panginoon. Hindi nila makita ang galaw ng Diyos. They are down. Emotionally, hindi hyper yung kanila pong damdamin. Pero hindi nangangahulugan, wala ang Diyos. Diba? Wala ang Diyos. Tuloy natin. Alam niyo po ba, yung salitang do not be afraid, mababasa niyo po ito sa banal na kasulatan. Merong nagbilang niyan eh. Okay? Nagbilang niyan. Doon sa concordance. Ilang verses niyo makikita yung do not be afraid. Meron daw po itong 365 times yung mababasa sa buong Biblia. Ang alin, do not be afraid. Mula sa, huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. So kung 365 days, araw-araw mayroon palang message si Lord na huwag kang matakot para sa atin. Ang ibig sabihin lang noon, araw-araw, nandyan siya at yung kanyang salita. Hindi siya lumalayo, ano man ang ating kalagayan. Yun po yun. Amen. So, andun yung problema. Aminin natin may problema. Si David may problema, si Moses may problema, si Habakkuk may problema, sino pa? Si Hezekiah may problema at iba pang mga karakter sa Biblia may problema. So, sa kabila ng problema yan, pasok tayo sa verse 3 and 4. Ang sabi doon sa verse 3 and 4, nandun yung kanyang petition. He called to God. Ang sabi po roon, look on me and answer, Lord my God. Give my light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. Sa kabila ng napakarami niyang tanong, dumulog pa rin siya sa Diyos. At ang sabi niya, Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Bakit niya binanggit pa rin ito? Sapagkat naniniwala siya, okay, nandyan ang Diyos. Sa kabila ng mga tanong niya, naniniwala siya doon sa kapangyarihan pa rin ng Panginoon. Okay? Naniniwala siya na itong Diyos na ito, siya yung Jehovah Elohim. Yun po yung Hebrew word for God eh. Elohim, Eloi. Nang ibig pong sabihin noon, the powerful God, God of power. Yung salitang Jehovah, ibig sabihin, the God who promised. The God of promise. Ang Diyos na nangako. Ang ibig sabihin po, ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Kapatid, sa mundong ito, dalawa lang po ang nag-i-exist for eternity. God and His Word. God and His Word. Langit at lupa lilipas, subalit ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Yan. So yung promise ng Diyos. Yan. Anong ginawa ni David? Dumulog siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Tingnan niyo po yung verse na ito. Sagutin niyo ang aking dalangin. Naniniwala kasi siya, ang Diyos pa rin sumasagot. Amen. Sabi, ibalik niyo ang ningning ng aking mga mata upang hindi ako mamatay. Ibig sabihin yan, bigyan siya ng panibagong pananaw. Kasi pag tinitignan niya yung sitwasyon, tinitignan niya sarili niya, tinitignan niya yung sitwasyon, nanganganib siya, nasa loob siya ng kuweba, mamamatay na siya. Tinutugis siya ng kanyang mga kaaway. So feeling niya, that's it. That's the end of everything. Pero, naniniwala pa rin siya,
may Diyos na tumutugon ng dalangin. Sabi niya, Lord, pakinggan niyo po ang aking naing. Sagutin niyo ang aking dalangin. Sabi niyan. Okay. The question is this, do you know why many Christians do not grow to maturity and why they are not used by God in a mighty way? Why? Because when God seems distant to them, instead of calling out to Him, they just shrug their shoulder at sinasabi nila, oh, hindi naman siguro ako tutugunin ng Diyos. Siguro wala ang Panginoon. Siguro busy ang Diyos. Sa totoo lang, hindi ho natataraan ang Diyos kahit tayong lahat sabay-sabay manalangin. Hindi po absent ang Diyos sa mga sandaling piling mo absent siya. Kahit sabi nga ng Panginoon, mag-mature tayo dun sa ating emosyon. Tingnan niyo yung mga in love. Yung in love, kailan sila nagmamature? Kapag ka nakasal na. Tapos nagbasahan na ng ugali, tapos sa kanila sasabihin, ito pala na pangasawa ko hindi pala nagtututbrush ito. Ito palang napangasawa ko hindi naguhugas ng paa bago matulog. Yun. Ito pala napangasawa ko kung humilik, hanggang divisoria, dinig. Ano ba naman ito? Ay kapatid, nung nagliligawan kayo, inaawat kayo. Pero yung emosyon nyo, hyper, di ba? O, sino po mag-identify sa kwento ko? Hyper kasi emosyon yan yung damdamin. Ito po yung emosyon ng bagong Kristiyano, sa totoo lang. Yan ang emosyon ng bagong mananampalataya. Pero God wants to mature in our emotion. Katulad nila. Sa kabila ng kanilang tanong, sa kabila ng kanilang down, ang kanilang damdamin at kalooban. Pero nag-pray pa rin si David sa Diyos. Okay, hallelujah. Nag-pray pa rin siya. Hallelujah. Anong ginawa niya? David didn't do what to blame others. Instead of turning from God, he turned to Him. Hindi niya sinisi ang iba. Kuminsan kasi pag kami problema tayo, sinisisi natin yung iba Si David, hindi niya ginawa yun. May tanong siya sa Diyos. Pero ang Diyos pa rin ang kanya pong nilapitan at dinulugan. He turned to God. Instead of complaining to men about God, David complained to God about men. Sabi niya, Panginoon, ito po, gusto nila akong patayin. Lord, yan. Tugunin mo ang aking dalangin. He acknowledged his reliance on God. Kinilala niya na kung meron man siyang dapat pagtiwalaan pa rin, sa kabila ng kanyang maraming tanong, ang Diyos pa rin. Hallelujah. God, I believe you have the power to keep your promise. Yun yung kanyang kalooban. Bakit? Yun ang kanyang prayer. Panginoon, sa kabila ng lahat ng yun, yun pa rin ang kanyang dinalangin. God honor his prayer when David acknowledged his confusion. Inamin niya, Panginoon, lito ako, hindi ko alam gagawin ko. Ang dami kong tanong, how long, Lord? Hanggang sa naalala niya yung promise ng Diyos. Hindi naman siya magdudulog sa Panginoon kung hindi niya alam yung promise ng Diyos. Alam niyo po ba kung meron man dapat hong umunlad sa ating pong buhay, itong panahon ng pandemya, may binigyan tayo ng Diyos ng panahon para magbasa ng Biblia. So, totoo lang. Uwi ka muna sa bahay mo, gugulin mo yung panahon mo doon. Yung iba naman, ano bang gagawin ko sa bahay? Kaya nung medyo lumuwag yung restriction, naglabasan ng lahat. Hindi na inisip ko ano yung health protocol, yung gano'n. Naglabasan ng lahat. Parang ayaw na umuwi ng bahay. You know what? Salamat sa Panginoon, sapagkat marami nagpatotoo. Pastor, napasalamat po kami, Lord, nung pandemic na ito, nabuhay po yung aming family altar. Napurong kami ng family Bible study. Sabi ng isa, Pastor, nabasa kong Biblia 2 beses, inulit ko pa. Ay, praise the Lord, puri ng Panginoon. Hindi ko lang sabihin, naintindihan mo ba? Wala yan, binasa mo para sabihin, nabasa ko ng buong Bible. Okay lang yun. Ibig sabihin, nagkaroon ng panahon at puwang. Bakit? Kasi kung meron man, sabi kasi ni David, Panginoon, ibalik mo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay. Paano ba ibabalik yon? Sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa muli at pag-alala doon sa pangako ng Diyos. Kasi liwanag yun Ang salita ng Diyos nagdudulot ng liwanag. Ang sabi po ng awit 119 verse 105, okay, your word is a lamp unto my feet,
Okay? And a light unto my path. Ang salita mo, Panginoon, katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Ayan. Kasi lumalabo eh. So paano siya magliliwanag? Ibalikan mo salita ng Diyos. Kapatid, huwag tayong lalayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Even our emotions must be dictated by God's Word. Hallelujah. Ang sabi po ng awit 119 verse 10 to 11, seek you with all my heart, do not let you stray from your commands. Buong puso akong lumalapit sa inyo, kaya tulungan niyo akong huwag lumihis sa iyong mga utos. Ang salita ninyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ano daw? Ang salita ng Diyos ang siyang magiging gabay natin upang idirekta yung buhay natin, yung puso natin sa tamang landas nito. Amen. Hallelujah. Ano pang sabi ng John chapter 1 verse 5? Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman kailanman. Sino yung liwanag na dyan? Si Jesus po binabanggit sa John chapter 1. Amen. So kung meron mang liwanag, naranasan si David, sa kabila ng kanyang maraming tanong that it seems that his situations, God is a distance, binalikan niya ang pangako ng Diyos. Naniwala siya. Ayaw niyang pahintulutan yung dilim ang siyang gumapi sa kanya. Amen. Kaya pag may problema po tayo, anong dapat natin gawin? The first thing we need to do, the first recourse, is to bow down, kneel to God, pray earnestly, manalangin, tapos buklatin ang salita ng Diyos. Identify mo yung pangako ng Panginoon. Kaya yung salita ng Diyos, dapat araw-araw natin binabasa eh. Kasi bakit, Pastor, araw-araw? Kasi maaaring dumating sitwasyon, yung problema mo, mayroong pong angkop na pangako ang Diyos, hindi mo alam kung ano yung pangako ng Diyos. Paano mo magigain yung tugon ng Diyos? Di ba? Tugon ng Diyos sa buhay natin. Halimbawa, simple, nawalan ka ng trabaho. Magmumukmo ka ba? Kikitlin mo ba buhay mo? Sasabihin mo, wala na akong pag-asa, wala na akong buhay. Ito na ang wakas ng lahat. Hindi ko na mabubuhay pamilya ko. Kapatid, look unto the Lord. Huwag mo lang tingnan sarili mo. In-look ang tawag dun eh. Yung ba pag tinignan mo sarili mo, ay, talunan ako, lugi ako, may sakit ako, mamamatay na ako. Ay, look up. Tumingin kasi ibabaw. Ibig sabihin, pansinin mo ang Diyos. Ang kanyang salita, manalangin ka. Prayer is powerful. And then magkakaroon ka ng magandang outlook. Ano yung outlook? Yung pagtanaw mo bukas. Ito, pagagalingin ako ng sabi niya eh. By His stripes you are healed. Ang sabi ng Lord, God will supply all of my need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ibig sabihin, kahit wala akong trabaho, hindi ako pababayaan ng Diyos. Tingnan nyo, yung mga nawalan ng trabaho, mas mataba pa sa inyo. Ibig sabihin, pinabayaan ba sila ng Diyos? Ito pa maganda. Sabi nung Pastor, natanggap na po ako. Praise the Lord. Yeah. Purihin ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Okay. Nandun pa rin yung petition. And then lastly, sa verse 5 and 6. Buti na lang may 5 and 6. Yung chapter 13. Ano yon? Ito po yung pagpupuri niya sa Diyos. Yung he trusted in God's unfailing love. Tingnan niyo verse 5. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Kung babalikan niyo yung verse 1, verse 2, andun yung mabigat niyang tanong. Andun yung, Lord, napakalayo mo. Nandyan ka ba? Pero pagdating sa verse 5, anong sabi diyan? But I trust in your unfailing love and my heart rejoices in your salvation. Verse 6, I will sing the Lord's praise for He has been good to me. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako. O bakit nabanggit ito ni Haring David? Kasi puno yung puso niya ng salita ng Diyos. Pero yung damdamin niya, ang umiral, kaya dami niyang tanong. Panginoon, nasaan ka? Bakit mo ko pinabayaan? Kailan mo ko tutulungan? Sagipin mo ko, Panginoon. Not knowing, at that point in time, yung kanyang emosyon na gahari, yung kanyang wisdom and understanding, bumaba.
pero nanumbalik sa biyaya ng Panginoon. Kasi nanalangin siya, Lord, ikaw pa rin ang tulong ko, ikaw pa rin ang gabay ko, ikaw pa rin ang aabot sa kalagayan ko. Kaya't nabanggit niya yung verse 5. Ang sabi niya, Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako. Ang sabi nga ng Romans, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahubaran ba, kapigatian ba, kagutuman ba, tabakbak, kamatayan ba? Hindi. Lahat ng ito mapagtatagumpayan natin sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kung hindi ka mamahal ng asawa mo, ng anak mo, o ng sino man, ang Diyos, hindi magbabago ang pag-ibig niya sa tao. Pastor, bakit may impyerno? Ayan, tao na namili nun. Hindi naman pinili ng Diyos ang impyerno para doon ka mapunta eh. Dahil sa kasalanan, kung hindi ka magsisisi, hindi ka magbabalik loob sa Diyos, ay doon ka pupunta. Bakit? Pinili mo yun eh. Ang Diyos po ay patuloy na nag-aalok ng buhay. Come unto me, all you labors and heavy laden, and God will give us rest. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo napapagal at nabibigat ng luba, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Anong kapahingahan binabanggit ng Panginoon doon? Hindi lang kapahingahan pisikal. Higit na binabanggit doon kapahingahang espiritual. Ang kapahingahang espiritual ay kaligtasang dulot ng Panginoon sa pamamagitan niya upang sa darating na panahon, magpawalang hanggan, makakapiling niya tayo. Siya na pinagmumulan ng buhay, kalakasan at kagalakan at kapayapaan. Sa mundong ito, ang kapayapaan pansamantala lang. Hanggang dyan lang, ilang oras lang yan. Pero kapag si Kristo naghahari sa puso natin, anuman ang sitwasyon natin, sa gitna man tayo ng bagyo, mapapanatag ka pa rin. Bakit? Kasama mo siya. At hindi mo lang dama, kundi naniniwala ka sa salita na ito'y totoo at hindi nagbabago. Amen? Hallelujah. So anong nangyari? Nandun kanyang devotion, act of devotion. Pero tingnan niyo po, nagbago ba kaagad yung sitwasyon? Hindi. Nasa loob pa rin siya ng kuweba. Nung banggitin niya ang mga katagang ito. Nung banggitin niya yung verse 5 and 6, nandun pa rin sitwasyon niya. Tinutugis pa rin siya ng kaaway niya. Pero nung nagbago, hindi nagbago po yung paligid niya, ang nagbago yung kanyang outlook, yung kanyang pananaw sa buhay. Hello? Doon po sa may mga karamdaman. Huwag po kayong magtampo sa Panginoon kung hanggang ngayon nasa banig ng karamdaman. Yan. May araw at tugon ng Diyos sa bagay, sa bawat bagay na dumarating sa buhay natin. Bakit nadidelay? Ay, hindi ko po alam. Marahil, tinetest ng Diyos ang ating pong pananampalataya. O baka naman gusto ng Panginoon umunlad yung ating pagtitiwala sa Kanya. Anuman mangyari, hindi ka bibitaw sapagkat naniniwala ka, may buhay at pag-asa, hindi lang dito sa mundo, kundi sa dako pa roon, sapagkat ang buhay natin sa daigdig dito, pansamantala lang talaga. Yun ang katotohanan. Lahat po ng pinagaling ng Panginoon noon, hindi na ho nabubuhay ngayon. Lahat po na nagtiwala ng Panginoon noon, wala na sa mundong ito. At tayo din naman, whether we like it or not, hindi po ako nananakot, realidad po ito. Kaya nga itong pandemic ito, may mensahe si Lord sa atin, ang buhay may maikli lang dito sa mundo. At ang mahalaga niyan, ihanda natin ang pagharap natin sa Diyos sapagkat may inihanda siyang langit na ating titiran. Kung tinatanggap mo si Kristo, naghahari sa iyong buhay at naglilingkod ka sa Kanya at sumusunod sa Kanyang katwiran at kalooban. Ang sabi ng 1 John chapter 5, ang pinananahanan ng anak ng Diyos may buhay na walang hanggan. Malinaw ang Biblia dyan. Subalit wala nito ang hindi niya pinananahanan. Ang tanong, si Kristo ba nasa puso mo? At sino nakaluklok sa tahanan ng buhay natin? Siya ba nasa sentro ng ating puso at kalooban? Siya ba laman ng ating isip? Kadalasan, pag umaga pa lang, pag-ising na ng tao, ang iniisip, pera, ba ako nabayan? Paano ba ako puputi? Paano ba ako gaganda? Paano ba ako sisikat? Paano ba ako mananalo? Pero kailan iniisip ng tao, paano ko ba mamahalin ng Diyos? Sapagkat ito ang pinakaunat mahalagang utos na dapat maghanap sa buhay ng tao. Kaya kung minsan, dapat lang magkasakit ang tao. Bakit? Kung kailan may sakit, saka naalala, Diyos ko po, nasaan ka? Di ba? Pero dito si David, magamat sa gitna pa rin siya ng problema. Nasa loob siya ng kuweba, tugis siya upang patayin. Pero nandun po yung kanyang kataga. Hindi niya tinapos yung awit sa tanong, nasaan ka o Diyos? Kailan mo ako tutulungan? Tinapos niya yung awit sa pamagitan ng pagpupuri sa Diyos. At ang sabi niya, Panginoon, naniniwala po ako, mahal niyo ako, at ako'y nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Tingnan niyo, sinabi niya, iniligtas niyo ako. Ibig sabihin, naniniwala na siya. Yung outlook niya, yung pagtanaw niya sa sitwasyon. Panginoon, ikaw ang magbibigay sa akin ng pag-asa at buhay. Ang aking kinabukasan nakasalalay sa iyong mga kamay at hindi sa kamay ng aking kaaway.
Hindi sa kamay ng sitwasyong ito, kundi nasa iyo, O Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, kung gusto ng Diyos buhayin pa tayo ng matagal na panahon, gagawin niya ito. Pero kung ganyan lang, hanggang dyan lang. Pero mahalaga niyan, meron tayong tamang kalooban at puso sa Panginoon. Hallelujah. As I wind up, purihin ang Panginoon. Pag sinabing kaligtasan, broad po ang meaning niyan. In Hebrew, when David mentioned the word, God is my Savior, ibig sabihin, God is my deliverance, God is my aid, God is my victory, God is my prosperity, God is my health, kalusugan. God is my help, tulong, and God is my eternal life. There is eternal life in Jesus. May mga kapatid nga tayo, nandun na eh. Nauna na sila. Ayan. Nanaginip yung isang tatay. Ang sama loob niya sa Panginoon. Bakit kinuha yung kaisa-isa niyang anak? Bata pa naman. Sabi niya, Lord, unfair ka. Binigyan mo nga kami ng anak, kinuha mo naman. Bakit hindi mo na lang kami kunin din? Sama ng loob niya. Then nanaginip siya, napanaginipan niya yung kanyang anak. Naglalaro, masaya. At sinabi sa kanya, Daddy, halika na. Punta ka na dito. Handa mo na sarili mo. Masaya dito, Daddy. Kapiling ko si Lord. Yan. Pagising niya, pagkamulat niya, naiyak siya. Minsan ang tawad sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ko. Sapagkat hindi naging maliwanag yung outlook ko sa buhay, yung pananaw ko sa buhay. Inisip ko lang yung mga bagay, pansamantala. At dito sa mundo, hindi ko naisip, pansamantala lang pala ang buhay sa daigdig. At meron akong dapat tanawin sa dako pa roon at dapat kong paghanda. Gusto ko lang makapili ang aking anak. At siyempre, ikaw, Panginoon, meron palang langit na bayan na kami uuwian. At ang mundong ito, kapatid, ay pansamantala lang nating uwian at tahanan. Ang tanong, yan ba yung ating outlook? Meron tayong inlook, meron tayong uplook, pero how is our outlook in life? Pag sinabing outlook, paano natin tinatanaw yung future mo? Yung ating bukas. Tinanaw ba natin ito ayon sa pananaw ng Diyos? Si David, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, nagkaroon siya ng magandang outlook. The reason why he praised the Lord is because of his godly outlook. At hindi nasayang yung kanyang panalangin, tinugon siya ng Diyos. Kapatid, tayo kaya, paano natin dinidil yung buhay natin? Hanggang doon lang po ba tayo sa pagtingin sa sarili? Nagkakaroon tayo ng tanong, kaabahan, kalungkutan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng kasiyahan. Ang dami niya sa daigdig. Dumarami po ang bilang ng mga taong malungkot, desperado, depressed, stressful ang buhay sa mundo. Pero sa kabila ng yan, meron namang mananampalataya sa gitna ng mga ganong sitwasyon, nagagawa nilang magpuri, manalangin, pasalamat sa Diyos. Kapatid, balikan niyo yung nakaraan at tunawain niyo. May mga problema tayong mabibigat nun. Pero bakit natin napagtagumpayan? Kasi hindi nagkulang ang Diyos na abutin tayo. Ang tanong, napasalamatan ba natin siya? O nakalimutan natin siya? Na siya pa rin na may hawak ng buhay natin. Kapatid, enlighten our outlook. Jesus is coming and there is hope for a better future in the lives of believers of Christ. Pagariin natin ang salita ng Diyos sa buhay natin at maniwala tayo ng pangako niya totoo upang madeklara natin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, when David dealt his life, he dealt it with the promise of God, thinking about it. Kaya pagdating sa verse 6, I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Tinugon ako ng Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamat sa Panginoon. Kapatid,
Maaaring ikaw, katulad ni David, ay nasa loob ng kadiliman ng problema. Marahil may tanong ka, nasaan ba ang Diyos? Kailan niya ako tutugunin? Kailan niya ako pagagalingin? Kailan niya ako paunlarin? Ang dami nating tanong. Pero sa kabila ng lahat ng yan, pwede mo bang purihin ang Diyos? Pasalamatan siya? At kilalanin pa rin na siya'y tagapagligtas? Nagmamahal pa rin ang Diyos, anuman ang sitwasyon natin? Sa totoo lang, iiwan ka ng lahat, pero ang Diyos, hindi ka kailanman iiwanan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Tulad ni David, kaya niya nagawang magpuri sa Panginoon. Kinilala niya ang Diyos. Ito yung Diyos na nagmamahal pa rin sa Kanya at Diyos na Kanyang tagapagligtas. Kapatid, ang buhay maikli lang. Hayagan po ang mensaheng ito sa ating pong paligid. Araw-araw nadadagdagan ang mga taong namamatay. Hindi na ho sa sakit ng COVID na yan. Ang sabi ng ilang mga doktor, dumarami ang bilang po ng normal na karamdaman apart from COVID. Nagpapatunay lang po ng buhay maikli lang. Iba-ibang sitwasyon natin, iba-ibang problema, iba't ibang bigatin. Iba-iba yung mga pagluha ang dahilan kung bakit tayo lumuluha. Iba-iba yung mga tanong natin. Pero meron tayong kakayanang manalangin, umiyak sa Diyos, hilingin sa Panginoon at maniwala na meron siyang tugon sa ating pangailangan. At magagawa natin pagkatapos niyan, magpuri sa Panginoon. Kapatid, let's pray. Hallelujah. Manalangin po ang bawat isa. O God, ano man ang inyong kalagayan, sabihin mo sa Diyos, maging tapat tayo sa Panginoon. Kung may tanong ka, tanungin mo ang Panginoon. Kung may pag-aalinlangan ka, sabihin mo sa Diyos, Lord, ako po'y nag-aalinlangan. O God, O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, maaari, Panginoon, nakikita mo ang puso po namin, punong-puno po ng katanungan, katulad po ni Haring David. Ilang beses niya akong binanggit, Panginoon, how long, gaano katagal, Panginoon, na hindi mo siya tutugunin? Gaano katagal, Panginoon, na hindi mo siya papansinin? Gaano katagal, Panginoon, na siya iyong iiwanan? Yun yung kanyang naging damdamin, O Diyos. Pero lingid sa kanyang kaalaman sa mga sandaling yun, hindi mo siya iniiwanan. Ganon din po kami, Panginoon. Maring sa mga oras na ito, meron po kami mga kapatid na nasa karamdaman po, nasa banig ng karamdaman. Ang ilan po'y nasa ospital. Lord, kilala mo sila. Panginoon, we pray for them. We pray for those people, O Lord. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na yung doubt, pag-alinlangan ang bumalot sa kailang kalooban, O Diyos. Lord, maaari, Panginoon, ang ilang po rito, Panginoon, kailala namin personal, Lord. Si Brother Mark, O Diyos. We pray for him, O Lord. Si Sister Joanne, Panginoon. We pray for her, Lord. O God, in the name of Jesus. O Lord, at marami pa pong iba, Panginoon, O Diyos, na meron silang karamdaman, nandun sila sa loob ng madilim na kuweba ng problema, O Diyos. May mga tanong sila marahil personal. Maring ilan po, Panginoon, may problemang pinansyal, O Lord. Tanong nila, Panginoon, kailan mo sila paunlarin, O God? Kailan mo sila abutin, Panginoon? Ang ilan po marahil problemang pampamilya, relasyong wasak at sira, O Diyos, hindi maayos na pagsasama. Panginoon, napakaraming tanong ng tao sa mundong ito. At kung minsan, ikaw pa ang nasisisi namin, Panginoon, sa mga sitwasyong dumarating. Ang totoo, hindi ka pala malayo. Ang totoo, katulad ng binanggit ni David, ikaw pa rin ang pwede naming lapitan. Ikaw pa rin ang Diyos na pwede naming asahan. Ikaw pa rin ang Diyos na higit na nagmamahal sa amin. At higit sa lahat, Diyos na may kakayanang iligtas kami, ano man ang sitwasyon namin, O Diyos. Lord, you are our deliverer. O God. At yan po'y magpapatotoong marami sa amin na yung dating kami gapi, alipin ng bisyo, pero binago mo po, Panginoon. Hindi namin nagagawa yun noon dahil sa tulong mo, Lord, nagawa ito. Bakit? Sapagkat nariyan ka. Ikaw ang Diyos ng kaaliwan, Panginoon. Sa mga sandaling ito, marami pong malungkot. Pero kung lahil na ba, Panginoon, sa buhay nila, na papasukin ka sa puso at paghariin ka, O Diyos, kaya mong palitan ng kagalakan, ng kalungkutan ng bawat isa. Lord, Ikaw ang aming help, Ikaw ang aming aid.
Ikaw ang aming provider. Lumitaw kami sa mundong ito, wala kaming dala, hubot-hubad. At kung ano man ang aming tinatangkilik, hindi po namin pwedeng ipagmalaki na ito'y galing sa amin, sapagkat lahat ay galing sa iyo. Hindi lang namin nagawang magpasalamat lagi. Ganyan po ang tao. Madaling makalimot. Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo, O Diyos, at maniwala ang salita mo'y totoo at buhay. Pasiglahin mong muli, Panginoon, ang aming pong pananabik na basahin ito. Alamin ang pangako mo at aming pong ipamuhay, O Diyos, ang pangako mong ito, O God. Wala pong bagay na mahirap sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyo. And we pray for every needs in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Panginoon, ituwid mo ang buhay namin kung kami nagkukulang at nagkakamali. Panginoon, ituwid mo po ito. Ang hindi magagawa ng tao, Diyos, magagawa mo kung kami lang ay lubos na magtitiwala sa iyo. Ganap mo po, Panginoon, ihayag ang iyong katwiran sa buhay namin, Panginoon. Ikaw rin po ang nakakaalam kung sino sa amin ang malapit sa iyo. Kung anong laman ng puso namin, Panginoon, at aming iniisip, ikaw po nakababatid nito, O God. Kaya sa mga oras na ito, nawa, matulad kami ni David. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mabigat niyang problema, sa kabila ng kanyang agam-agam, Panginoon, at kalungkutan bumabalot sa kanya araw-araw, kinilala niya kung sino ka at kung anong magagawa mo sa kanyang buhay. Kung kaya nga't nasabi niya, Panginoon, ikaw ang kanyang tagapagligtas, ikaw ang kanyang tugon, Panginoon. Kaya't napuri ka niya, Panginoon, at napasalamatan. At sa mga oras na ito, kapatid, kung naniniwala kang tinugon ka ng Diyos at walang ibang pag-asa sa buhay mo kundi siya, simulan mong purihin ang Panginoon, simulan mong pasalamatan ng Diyos, simulan mong dakilain ang ating Diyos na buhay. Begin to praise Him, begin to worship Him. Hallelujah! 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 Oh, we praise your name. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan mo, kapatid, ang Panginoon. Glory be to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, kung naniniwala ka ang Diyos ang bibigay sa'yo ng kagalakan, naniniwala kang tinugong ka ng Panginoon, awitan mo siya, pasalamatan mo siya, dakilain mo siya, purihin mo siya. Hallelujah. Oh, ang sabi ni David, aawitan kita, Panginoon, dahil mabuti ka sa akin. Mabuti ka sa amin, Panginoon. Hallelujah. At kailanman, hindi nagbago ang iyong kabutihan. Oh God, hallelujah. Ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad. Binigyan mo pa ng tinig at tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang ang pagpupuri Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Bawat isa, ihayag mo po ang laman ng puso at pasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Tunay na
Salamat sa tagumpay. Salamat sa kagalakan. Salamat sa buhay. Salamat sa tulong. Salamat sa mga pagpapala mo, Diyos, na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat, O Diyos, sa iyong kalinga. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, salamat, Panginoon. God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise Jesus. Praise Father God. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay po sa iyo lamang namin iaalay ang aming pagpupuri at pagpapasalamat. Salamat po, O Diyos, for giving us a godly outlook in life. Thank you so much, O Lord. All the glory, honor, and praises binabalik namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Kalakip ang aming pagpapasalamat. Amen, amen, at amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Kayo po'y makakaupo ng muli. Handa po natin ang ating mga kalooban patuloy sa ating pong pagtanggap ng ating pong pagsasalu-saluhan ngayong umaga na ito. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa panibagong kalayaan na ipinagkaloob niya sa atin upang minsan pa ay ating pong maganap itong pagsasalo-salo natin sa bagay na ito. Hindi po nagbabago ang mensahe ng Diyos. At kung inyong isipin, baka paulit-ulit lang ito, Panginoon. Bagamat paulit-ulit ho nating binibigyan ng diin ito, pero mensahe po, hindi ho nagbabago. Kahit na magbagong kultura, magbagong pananaw ng marami, pero mensahe po ng Panginoon hindi pa rin magbabago. Tayo po muling tumayo, ating pong ihanda ang ating pong mga nawala ako sa mute. Yung ating pong mga tatanggapin po ngayong umaga. Okay. Kung nakahanda na po, maging po sa inyong mga tahanan, prepare nyo po yung inyong pong mga elements na ating pong pagsasaluhan. Kapirasong tinapay, biskwit man yan, o ostya. Gaganapin po natin yung ating pong Holy Communion. Basahin muna natin ang talata ng Biblia na kung inyo pong isipin, ito pa rin yung ating binabasa. Langit at lupa lilipas, subalit ang mensahe ng Diyos mananatili po ito magpakailanman. Diyan po sa unang Korinto, kabanatang 11, talatang 23, ito ang ating mababasa. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Malinaw po, ito'y turo hindi ng tao kundi ng Diyos. Na ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, ito ang aking katawan inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pansinin niyo po yung inyo pong tangang tinapay na walang libadura o ostya, ang tawag dyan. Nagsisimbolo daw ito ng ano? Katawan ng Panginoon. Ang ginamit mahong katagadya sa Tagalog, pinapira-piraso. Simbolo ng katawan ng Panginoon na nagkaluray-luray, tumanggap ng lahat ng palo na dapat tayong tumanggap, hindi siya. Pero inako ng Panginoon ng lahat, alang-alang sa atin. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Tulad ng sinabi ko, kung nadadama mo, malayo ang Diyos, kapatid, like at tumingin sa krus. Kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Iniwan nga siya ng tao, hindi siya pinansin. Pero tinapos niya ang kanyang misyon. Kaya nabanggit niya nang siya'y nakabayubay sa krus, it is finished. Yung dapat tayong gumawa na hindi natin magawa-gawa, siyang gumawa para sa atin. The bread speaks about the body of Christ.
Matapos magapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tingnan niyo po yung kopa o kaya yung nilalagyan po ng katas ng ubas na nagsisimbolo daw ito ng dugo ni Kristo. Ang sabi po ng Bible, kung walang pagbububo ng dugo, walang paglilinis at kaligtasan ng kasalanan. Kaya wala iniisa sa atin ang may kakayanang iligtas tayo. Kaya kung nadadaman nyo, malayan Diyos sa iyo, kapatid, tumingin ka lagi sa krus. Tayong dapat ipinako, tayong dapat magbubo ng dugo kasi tayo nagkasala, tayo may utang, tayo dapat magbayad. Pero inako ng Panginoon dahil mahal niya tayo. May question pa bang pag-ibig ng Diyos? Hindi lang niya ito sinabi, tinupad niya ito at patuloy niyang ipapahayag yung pag-ibig na yan kahit na ang tao hindi siya pasanin at tanggapin sa buhay nila. Hindi po magbabago ang Diyos. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Darating pong muli si Jesus. Hindi ito alam ng marami. Pero alam mo ito ng mga taong nag-aabasa ng Bible, naniniwala sa Diyos at nagmamahal sa Panginoon. Ang tanong, pagdating ni Lord, sino sa atin ang masaya? Hindi lahat ng dumarating kinatutuwa ng sumasalubong. Kung dumating ang Panginoon ngayon, sino sa atin ang masaya? Nasasalubong sa Kanya. Ang mga taong handa at nananabik sa Kanyang muling pagparito. Ang problema, hindi lahat may ganun damdamin. Huwag namang mangyari. Dumating ang Panginoon sa ganung kalagayan. Pero sabi rito, kaya natin ginagawa ito para alalahanin yung bagay na yun. Tayo po'y manalangin. Panginoon, bagamat ito po'y madalas namin ginagawa, kung minsan lumalabnaw na po ang mensahe nito sa puso ng ilan at maging sa damdamin ng marami at kaisipan, sana po huwag itong makalimutan. Langit at lupa lilipas, subalit ang salita mo mananatili magpakailanman, Panginoon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, itong talatang ito, hindi po ito mabubura. Ang pananaw ng tao sa mundo na babago, Panginoon, nabubura. Lumalabnaw ang paniniwala nila sa iyo, sa iyong mga salita. Pero Panginoon, ikaw hindi. Nawa, ganyan din Panginoon sa amin. Itong mensahe ng komunyon, Panginoon, hindi po nawa maging magaan lang sa amin dahil ito po ay araw ng pagtanggap namin, Diyos. Kundi ito po, na Panginoon, nakaukit nawa ito sa puso namin. At maging kagalakan po namin, Panginoon, mensahe na kapaloob dito. Na ito po'y pagunita sa iyong kamatayan, at ganun din, Panginoon, paghahangad, Panginoon, pananabik sa iyong muling pagparito, sapagkat anumang sandali, pwede ka nang dumating, Panginoon. Ihanda mo po, tulungan mo pong ihanda namin ang aming puso't kalooban at maging sa pagtanggap namin ng bagay na ito. Panginoon, huwag po namin makalimutan ang kabutihan mo sa amin. Lord, kami dapat ipinako, kami dapat magdusa, subalit inako mo ang lahat. Dahil ayaw mo kaming mapahamak. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagliligtas. Nawa po, Panginoon, pahalagahan namin ito lagi. Ano man ang mangyari sa amin, mananatili kaming tapat sa iyong mga salita. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sama-sama po nating tanggapin. Sama-sama din po nating inumin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po ba masaya sa Panginoon? Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Parating na po ang ating pong magpapaawit at yung ilang pong announcement andyan po sa ating pong screen bago tayo magtapos sa ating pong gawain. Hallelujah. Glory be to God.
Tingnan nyo lang po yung ating pong ilang mga mahalagang announcement. And after that, tayo po iaawit ng masaya. Tapos prayer and then benediction. Hallelujah sa Panginoon. Okay. Mukhang mali na yung percentage na yan. Baguhin na yan. I-update na po yung ilang pong mga ating pong mga announcement. We see to it na may update po yan as early as possible. Medyo, huwag po kayong mabahala po na parang nadidelay po yung ating, tama lang po, dinidelay lang po namin ito para alam natin na nasa mabuti tayong sitwasyon. Doon po sa hindi pa makapunta at may mga limitasyon, madalas naman natin sinasabi ito na hindi lang po yung ating sariling dapat nating isipin. Isipin po natin ang kalagayan din po ng ating pong mga mahal sa buhay, kung bakit fully vaccinated lang inaalaw natin. Tumusunod lang tayo dun sa pulisiya. At sa isang banda, hindi po ito kawalan ng pananampalataya, maging malinaw to sa atin. Ito po yung pagmamalasakit sa ating mga sarili, sa ating kapwa. Okay. Kung meron kayong mahal sa buhay na may karamdaman at may resistensya, tama lang po na ingatan natin sarili para hindi tayo makapaghawa kung tayo man po'y carrier ng sakit. Kung minsan kasi iniisip lang natin ang ating sarili, nakalimutan natin yung iba. Buti na lang ang Panginoon, hindi niya iniisip sarili lang niya. Iniisip niya tayong lahat at matuto tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at pong tawagan ang ating pong song leader. At tayo po umawit ng masaya sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Salamat po. At tayo po'y umawit ng masaya sa ating Panginoon. Sabi po sa kanta, hindi mangangamba, hindi matatakot sa anumang panganib. Amen po. Tayo po'y magtatapos na sa ating gawain sa isang panalangin. Sa inyo po na sa mga tahanan, sa ating po mga kapatiran ng atunghay ngayon sa ating live stream. Salamat sa Panginoon. Lahat po na may mga kahilingan, pakitaas po ang kamay. Dudulog po natin sa Diyos yung inyo po mga prayer requests. Ano man po yan, maniwala po tayo na may Diyos na tumutugon, Diyos na nangako. At sa ating pong pananalangin, ano po yung naalala niyong pangako na nabasa niyo sa Bible na pwede niyong angkinin kaugnay, okay, ng inyong problema.
related sa inyong problem na mayroong pangako ang Diyos. Take note, God has 7,000 plus promises for His children in the Bible. At ano yon? Para sa problema mo, may tugon lagi ang Diyos. Ama, lumalapit po kami sa iyo. Ikaw na rin po nagsabi sa sulat ni Pedro, ilagak namin, Panginoon, Lord, cast all our cares upon you, for you cares for us, Lord. Sabi mo yun sa iyong mga salita. Naniniwala kami, Panginoon, na ang salita mo'y totoo. Kaya po inaangkin po namin ang katugunan mo sa amin pong mga kahilingan. Ano man ito, nakataas po ang aming kamay, simbolo ng aming pagsuko, ng aming mga sarili at pag-abot, Panginoon, sa biyaya mo, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, mula noon hanggang ngayon sa darating na araw, hindi ka magkukulang, O Diyos, na ibigay ang aming pong mga pangangailangan sa buhay. O Diyos, Ikaw po ang may-ari ng lahat. Ikaw ang pinagmumulan ng lakas. Sa iyo nang galing ang buhay, Ikaw may hawak ng buhay, at Ikaw po ang nagbibigay ng kasaganahan ng buhay. Dalangin po namin, Panginoon, lahat ng katugunan, O Diyos. Magtiwala kami sa iyo at patuloy naming tatayuan ang iyong mga pangako, anuman ito, O Diyos. We claim your promises, O God, out of your words, O God, in the name of Jesus. Inaangkin po namin ito. Tugunin mo po ang mga problema dala-dala ng bawat isa. Pahirin mo po ang luha, pawiin mo yung lungkot, palitan mo ng kagalakan, at tugon ang lahat po ng aming po mga problema. Naniniwala kami, you are the answer to all of life's questions. Christ is the answer. Salamat po. Salamat po. Ingatan mo po ang aming pansamantalang paghiwalay at tanggapin po ng bawat isa sa amin, O Diyos, ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, pagliligtas, biyaya at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na pakikipisan, kaaliwan at patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen at amen. God bless po sa bawat isa. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Doon po sa ating mga kapatid sa kanilang mga tahanan. God bless you po. Good morning to all. Hallelujah. Enjoy the day.